May mga paglilinaw uli ang Land Transportation Office o LTO kasunod ng ipinagpalibang panghuhuli sa mga e-bike sa national highways. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Naka-e-bike ka rin ba? Malamang kinabahan ka rin sa ibinalita ng LTO na magkakahulihan na. Araw-araw naka-e-bike si Nanay Eileen sa paghahatid ng kanyang anak sa eskwela. Katakot-takot ang kaba niya nung sabihin ng LTO na magkakahulihan na. Pero inlaro naman ng LTO na sa National Highways lang yan. Nung sinabi naman pong sa National Highway lang, medyo nabunutan naman ng tinik kasi hindi naman pala included ang barangays lang or yung sa mga ano. Paliwanag ng LTO, hindi pwede sa EDSA o iba pang malalaking kalsada ang e-bike at e-trike dahil mababagal at lubhang delikado kung ipipilit ang mga ito na patakbuhin kasabay ng mabibilis sa sasakyan. Pero, paano yung mga kailangan tumawid sa highway? Pwede po silang tumawid sa National Highway. Ang pinagbabawal po yung pag-cruise nila o yung tumatakbo sila sa National Highway. Dagdag pa ng LTO, pwedeng gamitin ng mga two-wheeled e-bike ang mga bike lane. Kasama na ang nasa National Highway, basta pasok sa category L1 ng LTO ang bike, kung saan ang top speed ay hindi lumalampas ng 50 km per hour. Pero may mga kondisyon, dapat may suot na helmet ang rider at dapat takma ang laki ng e-bike. Pwede sila, basta kasya po sila dun sa bike lane. Pero kapag po sila po ay lumaki dun sa size ng e-bike nila, kagaya po nung 3 wheels and 4 wheels, hindi sila pwede doon. Inusog sa January 2 ang hulihan para mas marami pang e-bike owners ang makakaalam sa patakaran. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.